doon sa church na to. Wow, thank you, Lord. Hindi ako masyadong kinabahan sa unahan. Alam ko po, nagba-Bible study dito sila Sis Isel. Minsan po, mag-join po ako. Ayan. So gusto ko pong ibahagi sa inyo yung about trusting God. Trust God's throne of grace. Ano nga ba yung pagtitiwala, di ba? Trust is same with faith po. Kasi faith is simply trusting God. So alam niyo po, ang pagtitiwala po sa Diyos, it is of no value kapag all is well. Madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos kapag wala ka namang pinagdadaanan, pero subukan nyo na inuulan kayo ng problema. Tingnan natin kung talagang nagtitiwala kayo sa Diyos. Kasi sometimes, kapag ang dami pong problema, ang daming hardship, suffering, we do things our way. Kahit alam po natin yung salita ng Diyos, sometimes we are so focused and dominated by what we see. Just like Peter, di ba? Gusto niyang lumakad. Lord, gusto ko po dyan lumakad sa tubig. Ano sabi ng Lord? Come. Walang imposible. Sabi ni Lord, come. Tara, lumakad ka. Samahan mo ako dito. But when he saw the waves of the sea and the strong wind, ano nangyari? Lumubog. Pero in the beginning, when all is well, nagtitiwala siya. Yes, kaya akong magtiwala sa Lord sa invitation niya. Pero, pag andyan na pala ang pagsubok, di ba parang, Lord, lulubog ka na, help me Lord. So yun po yung pag-usapan natin. And gusto ko rin pong i-define yung grace. Alam nyo na rin po ang biyaya ng Diyos, no? But grace is undeserved, unearned, or unmerited favor from the Lord. It means hindi po tayo karapat-dapat, pero nakatanggap po tayo ng pabor sa pamamagitan po ng natapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, yan po yung gusto kong i-share sa inyo. Trust God's throne of grace. Kasi po, sa John 16:33, ano pong sabi dyan? I have told you these things so that in me you may have perfect peace in the world. You have tribulation. In the world you have tribulation and distress and suffering. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. So in this life, sinabi po ni Jesus na sa mundong ito, makakaranas po tayo ng mga paghihirap. And it is evident that the world is full of suffering. Physical, emotional, spiritual pain is part of the human experience. Yan po ay totoong nararanasan natin. Kahit po tayo ay mananampalataya ng Panginoong Diyos, ay talagang hindi po tayo exempted. Bagamat may suffering, ang sabi po ng Lord, magalak tayo at huwag tayong mabahala o mag-alala. Bakit? Kasi si Jesus po siya ay bumaba bilang 100% na tao at hindi po siya exempted sa lahat ng paghihirap dito sa mundo. Pero tayo in-encourage niya na sabi niya, Lo and behold, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko lahat yan. And if you are the believer, kung tayo ay mananampalataya ng Panginoong Jesus, we will overcome. Actually, victorious na nga, overcomer na nga tayo dahil sa natapos ng gawa at biyaya po ng Diyos. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind. And do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. Kaya po, dahil may suffering, kaya naman po, sinasabi ni Lord na magtiwala kayo sa akin ng buong puso. Sabi dito, buong puso po, hindi po 50-50. Kasi madaling sabihin talaga na, yes Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pero sometimes lip service lang. Pag sinabi ni Lord na be still and know that I am God sa gitna ng bagyo, hindi po tayo nagbe-be still, hindi tayo kumakalma. We still do things our way. Ano yung pamamaraan natin dito? Ang sabi dito, in all your ways, acknowledge Him. Know, recognize, and acknowledge Him. Sometimes hindi po natin ina-acknowledge ang Diyos sa bawat desisyon natin sa buhay. Para pag-aari talaga natin yung buhay natin kasi hindi tayo nagpapaalam sa Kanya.
Tayo na yung gumagawa ng desisyon na sarili natin. We do things our way. Kaya naman nagkakaroon tayo ng sorrow kasi hindi tayo nag-seek ng guidance, ng counsel. Eh sabi, pag nag-seek po tayo ng guidance, He will direct and make straight and plain your paths. Okay. So kung meron po palang sufferings, ano ba yung dahilan ng mga paghihirap? At yan po yung isa sa pag-usapan natin. Ang isa po sa dahilan po ay dahil sa kasalanan. So, all suffering is the result of sin. If there were no sin, there would be no suffering. So, sino po ba yung author ng kasalanan? Si Satan. Satan is the author of sin and he is the tempter and the deceiver. Siya po kasi yung nanukso sa tao. Sino po yung unang tao na tinukso niya? Si Adan at si Eva. Kaya po, tayo ay nahulog lahat sa kasalanan. And dahil sa epekto ng kasalanan, the world is filled with sin. And we cannot avoid all its effect. Amen? Isa pa, yung wrong decisions. Diba? Kaya tayo nagsasuffer kasi mali yung mga desisyon natin sa buhay. We have poor choices all the time. For example na lang sa mga pagkain. Diba? Sometimes, kapag kumain tayo, wala nang pakundangan, di ba? Kain hanggang naging habitual eating na. At kapag nagiging habit pa naman, meron niyang masamang effect sa atin. Kung hindi tayo maging obese, kung hindi tayo, di ba, pag naging obese ka na, marami ng sakit na lalabas. So, ano yung cause? Dahil sa hindi tayo masyadong, alam mo yun, naging balanse sa ating pagkain. Overeating. And sunod yung pera. Halimbawa, may pera ka. Nagkamali ka ng desisyon, you overspend. Ibig sabihin, gastos ka ng gastos. Eh kapag ganun po, anong resulta nun kung wala kang financial literacy? Diba? Poverty. Kahit may pera ka, nauuwi po lagi tayo sa paghihirap dahil sa wrong decision. So kailangan po pala sa buhay natin is maging balanse tayo. We always seek God. Lord, para saan? Halimbawa sa pera, Lord, para saan tong pera na to? Si Lord po, nagbibigay po siya ng enough for us. And yung sobra ang gusto niya ay makapagtanim tayo sa kaharian niya para lagi tayo merong aanihin. Kasi there is a law of sowing and reaping. So yun yung mga factor, wrong decision. And sabi po sa 1 Peter 5:8, be well balanced, be vigilant, and cautious at all times. For the enemy of yours, the devil, roams around like a lion, roaring in fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour. So kailangan maging balanse at wise po tayo sa mga choices natin o desisyon natin sa buhay. Dahil ang kaaway po, nakabantay po yan, napakasipag po ng kaaway, hindi po siya natutulog. Kasi he is so serious to destroy us, to kill, steal, and destroy. Gusto niya tayong patayin. Kasi alam niya, napakaganda ng kalalagayan natin sa Diyos. At gusto niyang isama tayo doon sa kung saan siya nararapat, sa impyerno. So kaya po ina-advise sa atin na tayo ay maging balanse sa buhay, maging matalino tayo kasi nanunukso ang kaaway. Hindi porke meron, kuha na tayo ng kuha. Diba? Dapat alam natin din kung ano yung makakabuti sa atin. At saka sabi po sa Galatians 6:7, we will reap what we sow. Kung ano yung tinatanim natin sa katawan natin, kung ano yung tinatanim natin sa kapwa natin, yun ang aanihin natin. Sa relationship, kung ang mag-asawa ay hindi tapat, magkakaroon ng adultery, anong cause nun? Diba? Magkakaroon ng hindi masaya, magulo, masalimuot. So kaya kailangan po talaga tayo ay maging balanse. And yan po ay, yung suffering, resulta po talaga ng mga wrong decisions. Another thing is imperfect world. Sabi sa Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin po, puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Dahil dito tayo nakatira, sa mundong to, hindi talaga po tayo exempted. Okay, but don't worry. Para sabihin mo, parang bad news naman nung sinasabi. But don't worry po, God protects them. Those who trust the Lord. Tayo po ay iniingatan naman ng Diyos, no? And ito po yung isa sa nakakalungkot na suffering. Yung gumawa ka na ng mabuti, pero naghihirap ka pa.
Ibig sabihin, there is persecution sa ginagawa mo. And ang dami po diyang mga ministry, which is ang ganda naman ng hangarin, pero mismong church nila yung nagiging problema nila. And alam ko po, lahat kami, may mga experiences kaming ganoon. But then, ang sabi po kasi sa 2 Timothy 3:12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Andyan din po yung rejection for doing good. Diba? For doing the will of the Lord. For example, sila Andrew Womack, sila Joyce Meyer, kung kilala niyo po silang mga preaching, sila po may mga churches. Pero hindi sila sinuportahan ng churches nila sa ministry na kung saan tinawag sila, kundi sila'y napaalis pa bilang member. So, may mga ganun po talaga pangyayari. Hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo nag-iisa sa mundo na yun ang naranasan natin. Meron po talaga kasi iba-iba ang pagkatawag sa atin eh. So dapat lang naiintindihan ng mga lahat ng Kristiyano na we are one body, pero may iba-ibang function. So yun po. Okay, so, pero ano po ba ang sabi ng Bible? Sa 1 Peter 3:13-14, now who will want to harm you if you are eager to do good? Sino bang gagawa ng masama sa inyo kung ang nais nyo lang naman ay gumawa ng mabuti? But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. Kung tayo daw ay mayroong nararanasang persecution, rejection, pinapalakas ng Lord ang loob natin dahil may reward po tayo doon. Kasi nagtitiis tayo sa paggawa ng mabuti. Eh yung iba, kumbaga nagtitiis tayo sa paggawa ng mabuti na meron tayong inaani na hindi maganda, eh yung iba, gumagawa talaga sila ng masama kung bakit sila may inaani hindi maganda. So tayo, in the end, may reward po tayo sa dulo from the Lord. So don't worry or be afraid of their threats. So ngayon po, may mga tanungin nyo sa sarili nyo ha, sa isip nyo lang, kung nagtitiwala ba talaga ako sa Diyos? Nagtitiwala ba tayo kay Lord? Kasi po, ito po yung mga indicator. Kasi habang ako po ay nag-devotion, may devotion time ako sa Lord, habang nagbabasa ako ng Bible, parang merong inner voice mula sa puso ko na nagsasabi na, Kelly, you have trust issue. Sabi ko, Lord, ako, may trust issue, parang ang yabang ko pa. Eh, pinagkatiwala ko nga po sa iyo, Lord, yung buhay ko. Sabi niya, you can see that sa iyong action, sa mga kinikilos mo. Actions and reaction. So, tunay nga. And the moment na na-realize ko doon, I repent and I ask the Lord, teach me how to fully trust you. Kasi sa totoo lang talaga, minsan yung mga nakikita mo, nararamdaman mo, talaga itetest yung trust natin sa Diyos eh, no? So, meron po tayong indicators and effects of not fully trusting the Lord na pinakita sa akin ng Lord. Ito yung mga indicators. Number 1, anxiety. Ayan. You know, anxiety leads to too much worry. Ibig sabihin, sobrang-sobra kang mag-alala. You feel not secure. Aminin natin, if you have anxiety, kung sobra kang nag-aalala, we are insecure. Insecure mula sa protection ng Lord. Hindi tayo secure. And alam mo, ang example po dyan is yung story po ni Elijah. Even po yung mga tao sa Bible, yan po ay nakakaranas din ng tao po sila, gaya natin, parehas lang po ng nararanasan. Si Elijah po, nakita at naranasan niya ang mga himala na pinapagawa sa kanya ng Panginoong Diyos. Pero dumating yung time na kung saan tinakot siya ng asawa ng Haring Ahab na si Jezebel. At sabi, pinadalhan siya ng death note sa messenger. Sabi doon ay, ipapapatay kita bukas sa ganitong oras, sabi kay Elijah. Para praise ko lang, no? Tapos ayun po, makikita po natin yan sa 1 King 19:1-4. Basahin natin, ha? 1 Kings 19:1-4. Para po mag-eksaktong-eksakto talaga. Unang Hari 19:1-4. Basahin ko po.
Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias, si Elijah po yun, at kung paano nito pinagpapapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya pinadalhan ni Jezebel ng mensahe si Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras, bukas ay hindi pa kita na ipapapatay tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Verse 3, natakot si Elias kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Juda. Iniwan niya roon ang alipin niya. Verse 4, pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang Ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyong buhay ko, wala naman po akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Si Elijah po, propeta, si Elias. Pero dahil sa isang pananakot, anong gusto niyang mangyari? Mamatay na lang sana siya. Hindi niya naalala yung mga pinagagawa ng Panginoong Diyos na nasa kanya. The Lord is with him, kaya siya nakapagpahimala, nakapagpaulan, di ba? And alam niyo po, ang sabi, ang inaano natin dito, kapag sobra po yung anxiety natin, sobrang pag-aalala, meron tayong, minsan nagkakaroon po ng panic attack pa. Alam niyo, nanginginig ka na, yung parang natataranta ka na. And nauuwi po sa depression. Yan po ang epekto ng sobrang pag-aalala. And yan po ay isang indikasyon na hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. Kasi dapat po, kapag nag-aalala ka, we cast our worry sa ating Panginoong Diyos. Di ba sabi ng Bible yun? Pero sinasarili mo, that's why nanghihina ang tao. That's why may mga dumadating, may mga suicidal tendency, kahit Kristiyano na. Di ba nakakalungkot po yun? So, kailangan po kasi, maging po tayo, dependent sa Panginoon. Okay. So ako po, naranasan ko po yun. Personal experience lang po, testimony ko. Naranasan ko yun eh. Hindi ko lang inaamin. Although nakahandle ko naman, pero hindi too much worry. Pero talaga pag nag-alala ko, yung parang sunod ako ng sunod sa mga anak ko, parang sige, bantayan ko na lang. Pagka ihahatid ko sa school, parang hindi ko sila maiwan. Pero alam mo, sumasakit na ulo mo sa 8 oras mong paghihintay. Meron akong ganon hanggang sa nang sinabi ni Lord sa akin na may trust issue. Kasi ko, sige Lord, paubaya ko na yan sa service. Yung mga yan. Hindi ko naman, kaya naman talaga protektahan ang anak ko 24/7 eh, di ba? Kapag lumabas sila ng bahay, wala na tayong power doon. Ipag sa Diyos na lang natin. Amen. And kapag ka po, ikaw ay meron too much worry, naranasan ko din yan. Hindi pala ako nagtitiwala sa Diyos. Yung halimbawa na lang, nagdududa ako sa asawa ko. Eh, bait-bait ng asawa ko. Masyado kasi siya friendly. Eh, kaya naman, ako sabi ko, naku, baka ganito. Alam mo yun, pinapasok ng kaaway sa iyong isipan. So, nagsiselos ka na nang walang kabasi-basihan. Hanggang sa dumating po ako sa punto na, yun yung sinabi sa akin ni Lord, you have trust issue. Kasi syempre, alam niyo mga nanay, pag nasa bahay lang, hindi kasi lumalabas. Tapos yung asawa mo labas na labas, marami siyang nakakasalimuha. Naiintindihan ko po kasi naranasan ko na may mga insecurity ka and the Lord is asking me, where is your security? Diba? Oo nga naman, di ko naman hawak ang buhay ng asawa ko. Kung nagkakagusto ba siya sa iba? I rebuke it in Jesus' name. Diba? Eh di sinong nawalan? Eh di siya. Diba? Ayun. Yun po yung sinasabi natin. Na sometimes yung anxiety po is one indicator that you don't trust God. Impatience. Ito po. You know, impatient, it leads you to haste. The tendency of doing your way. So, meron po tayo example niyan sa Bible. Si King Saul, nag-offer po siya ng sacrifice. Si King Saul, isa po siyang hari. At siya po ay nalaban sa isang digmaan. Kwento ko sa inyo. Ngayon, bago siya lumaban sa digmaan, bago siya sumagupa sila ng army niya, kailangan mo nang mag-alay ng isang propeta, si Samuel. Eh, nandun na sila, nakaabang na sila. On the 7th day, wala pa si Samuel. Napipressure na yung mga tao niya.
Naiinis na sa kanya, nagkakawatak-watak na yung mga army niya dahil ang tagal naman, gusto na nilang lumusab dahil baka maunahan nga sila. So ang ginawa po ni Saul, dahil hindi na siya nakapaghintay, dahil sinabi na Samuel, dadating ako, mag-aalay tayo ng offering, magsasacrifice tayo. Ginawa ni Saul po ay siya na ang nag-alay. Yung panahon na yun, hindi po pwede na ang hari ang mag-alay, dapat ang propeta. So ano po ang nangyari? Saul did well in the beginning, but he did not finish well. Nawala po yung kaharian na dapat po ay sa kanya pa rin. Dahil sa anong dahilan? Dahil hindi siya nakapaghintay. Alam niyo po, may testimony din ako dyan. Kami po noon, i-testimony ko na sa inyong buhay ko kasi wala naman akong ma-testimony. Hindi ako magaling magmarites, hindi ako magaling magkwento ng istorya ng iba. Yung mga pinagdaanan namin mag-asawa, kami po dati nakatira lang dito sa Lerica, nung bago po kami mag-asawa. Diyan sa may katabi ng Sierra Nevada. And alam niyo po, dumating yung time na kailangan namin lagi siyang ponduhan. Siyempre, di ba, naguhulog tayo ng bahay. Popondohan mo, dumating po yung time na talagang due date na, wala pa po kami pampondo. Dasal ako ng dasal, Lord, paano na yung bahay? Wala kaming pampondo. Alam niyo nangyayari dahil sa gusto ko kasing mangyari, eto po tayo gusto kong mangyari, bukas ang due date, ngayon may pondo na. Dumating umaga, pray ako ng provision. Dumating umaga, wala pa din. Syempre, nagpapasyente yung asawa ko, may clinic kami. Lord, more patient in Jesus' name. Punta kayo dito mga pasyente. Nagde-declare po ako. Alam niyo po, kaya lang nagdatingan ng pasyente, natapos siya 11 o'clock, ang cut-off sa bangko 12. Pero nakapangutang na kami. Eksakto 11:30. Yung eksaktong kailangan namin dumating para doon sa bahay. Pero dahil nagmadali kami, nagkautang pa kami na may tubo. So alam niyo, later on, ganun, parang na-realize ko doon, the Lord is on time. Hindi siya advance na gusto mo, nandyan na agad. Hindi rin siya late. Talagang, pag sinabing on time, matetest talaga yung pagtitiwala mo at pasensya mo. Amen. So talagang sabi ko, pero alam mo, paulit-ulit nangyari. Hindi ko pa kasi siya na-realize agad ng biglaan. Kasi ngayon ko lang siya na nung sinabi sa akin ni Lord tungkol sa trust. Oo nga, no, Lord. Kasi yung buhay namin noon, miracle to miracle na talagang we do things our way pa. Kaya, eto ang nangyari. Lagi nalubog po kami sa utang. So ano pong naging resulta nung naglubog na kami sa utang? Nawala po sa amin yung bahay. Kasi hindi na rin namin siya hindi na po namin siya mabayaran. Dahil nga, ang una namin babayaran, yung mga naniningil ng utang. So ano po ang lesson doon? Dahil sa kamamadali mo, hindi ka makapaghintay doon sa sinabi ng Diyos na I will provide, just be still, and know that I am God. Sabi ko, paano ba Lord, mag-be still yung wala tang gagawin, nakanganga? Siyempre ikaw, hindi naman parang sabi ko, Lord, parang hindi naman pwede. Di marunong pa ako sa Diyos. Sabi na, sige, marunong ka pa sa akin, tingnan natin yung resulta. Which is talagang there is sorrow. Alam niyo po, nawalan kami ng bahay. And actually, ang anak lang namin noon, isa, si Audrey yun, ay parang 2 years old lang siya noon. Lumipat po kami sa clinic, tumira kami sa clinic. And alam niyo po kung kailan lang po na-restore, kung kailan lang kami nagkaroon ng bahay. Last year lang po na-turnover sa amin yung bagong bahay. So, delay. Ang tagal. Ilang taon na kaming kasal? Halos 10 years kaming nangupahan. Kaya po talaga sa buhay, kailangan laging nandun si Lord eh. Kasi kapag sarili nating pamamaraan, tayo po ay laging mali ang ating desisyon. Para kasing ang galing-galing natin. So, nagkaroon po ng delays. And isa pa po dyan, si Sarah. Example ng impatience, di ba? Kasi sabi niya kay Abraham, sipingan mo yung asawa kong si Hagar para sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng anak. O di ngayon, nung nagkaanak, dito naman si Hagar, parang nagmamalaki sa kanya na siya na ang mahal ni Abraham na asawa niya. So ano ang naging resulta kay Sarah? Sorrow.
Sobrang pasakit noon. Kaya sa galit niya, sinisi niya pa si Abraham. Sa kanya naman yung idea. Di ba? Mga babae, ganun eh. Totoo ba? Mga asawang babae. May idea siya. Tapos pagkakalpak, ikaw naman kasi, bakit kasi hindi ka nag-desisyon na ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Totoo. Nakarelate mga asawang babae. So si Sarah, ganun po sinabi niya. Sabi niya, paalisin mo dito yung, sabi pala niya, ayan, nagmamalaki yan si Hagar, yung alipin mo yan. Alam mo, sabi ni Abraham, nasa iyo naman ang kapangyarihan dyan sa alipin na yan. Bakit? Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. So pinaalis nila si Abraham. Tuloy, nagkaroon ng resulta na si Ishmael. So yun po, nagkakaroon po ng delay and sorrow pag po tayo impatience. Diba? Example ko na rin yung mga nagmumotor, no? Kasi alam ko marami nagmumotor dito, pero hindi kayo yung example ko ngayon, ha? Kasi napansin ko sa mga nagmumotor, halimbawa, lagi silang nagmamadali. Lagi silang mamadali. Halimbawa, magmamaniobra kami. Magmamaniobra yung mga sasakyan, hirap na sa pag-atras. Nakalusot pa din yung nagmumotor, no? Tingnan niyo po yung nangyayari minsan, yung mga aksidente, kamamadali nila, nagkakaroon pa lalo ng delay. Diba? Pagka ba merong aksidente, may sagian, diba, di lalo ka lang abala. So, kaya po pala totoo ang sinasabi na patience is a virtue. Kaya lang yun ang nagiging problema sa atin ngayon dahil sa panahon ngayon, instant na lahat. Yun po ang nagiging problema. So, impatience, that's one indicator of not fully trust the Lord. Number 3, doubt. It leads to unbelief against the truth. So, yung pagdududa. For example, may sinabi sa yung pangako. Alam nyo ba yung mga pangako ng Diyos sa atin? Amen, di ba? Pero alam nyo, sabi nga, it's one thing to know the promises of God, but it's another thing kung yun ay nilalakaran mo. So there is testing of our faith doon sa pinapanampalataya na nating pangako. Kasi kapag andyan na po yung mga pagsubok, andyan na yung gaya ni Adan at ni Eva, di ba? Ano sabi niya doon sa Garden of Eden? Sabi ng Diyos, huwag daw kakainin yung isang puno doon ng knowledge of good and evil, yung bunga doon, kasi nga mamamatay sila. At ano po ang sabi ni Satan? Sabi niya, sigurado ba kayo? Sabi niya, totoo ba na sinabi ng Diyos na mamamatay nga kayo? Ang sagot ni Eva, oo, mamamatay daw kami pag kinain namin yan. O hinawakan, may dagdag pa nga si Eva May touch pang sinabi, wala naman sinabing gano'n. Pero ibig sabihin, nagduda sila. Kaya nung tinignan ni Eva yung fruit, ay parang masarap to. Parang magiging katulad daw kami ng Diyos pag kinain namin to. So sino pinaniwalaan niya? Yung sinabi ng Diyos o sinabi ni Satan? Si Satan. So minsan po ganun tayo. So yun nga yung isang problema namin na yon na tungkol sa financial trouble namin nung nakaraan naming buhay, mag-asawa. Sinabi ni Lord na you are the lender and not the borrower. Amen. Nilakaran mo ba yon? Ang sabi naman ni Satan, pag hindi ka nangutang, lagot ka. Lagot ka sa mga inutangan mo. Lagot ka, mawawalan ka ng bahay. Ang daming pananakot ni Satan. Ngayon doon tayo nag-yield Sa Romans 6:16, kung sino ang sinunod mo, ay doon ka nagpasakop. Kaya kung sinunod mo yung suggestion ni Satan, ganun po mangyayari. Dito tayo nagpasakop. Ganun po nangyari kay Adan at Eva. Okay. Ang resulta po, deception. Number 4, complaints. Dahil po sa disobedience. Ang tao naman kaya nagrereklamo kasi ayaw sumunod Diba? Example po niyan, ang pagrereklamo po, it leads you to be ungrateful of the good things you have. Kapag ikaw nagrereklamo, hindi ka masaya sa kung anong meron ka. So, suriin natin puso natin. Kung puro reklamo na lumalabas sa bibig mo, kapatid, hindi ka na masaya. And you have to be grateful. Kasi kung ano po yung meron kayo ngayon, yun po'y kalooban ni Lord at ipagpasalamat po natin. Amen. Huwag po natin hanapin yung mga bagay na wala sa atin. Ang nagiging problema kasi ngayon, napakalaki yung problema ngayon yung social media.
Yung ang ganda-ganda ng mga nakikita mo sa mga kaibigan mo. Di ba? Na parang sana ako din ganon, sana ako din ganon. So ang mga Israelite po sa wilderness, napakareklamo. Di ba? Sila po ay pinalaya po doon sa Egypt dahil sila po ay alipin. May pangako ang Diyos na sila'y dadalhin sa lupang pangako na kung saan masagana pag-aari nila, hindi sila alipin. Ngayon, ano pong nangyari nung nasa wilderness na sila? Wala silang makain. Kasi ilang? Disyerto. Syempre, nagreklamo sila. Ano ba naman to, Moses? Wala namang pagkain dito. Pinadalhan po ng mana. Pinaulanan ng mana, di ba? Tapos, kain sila. Kung ilang araw sila, puro mana. Ako, dumating naman yung pagkakataon na naumay, nagreklamo pa din sila. Anong sumunod? Naghahanap sila ng karne kasi sa Egypt may karne. Ano ba yan, Moses? Anong klaseng pagkain ba itong binigay mo sa amin? Diba? Ganun po talaga sa wilderness. Basahin niyo po yan yung sa Bible po, sa Exodus. Libro ng Exodus. At tapos, binigyan po sila ng ang dami pong nagliparang pugo. Quail. So yun po, niluto nila, kinain nila. Diba? Kahit mareklamo, napaka-yaman ang biyaya ng Diyos. Patuloy pa rin sa pag-supply. Diba? Tapos dumating po yung time na wala silang mainom. Nagre-reklamo na naman sila kay Moses, tama ba? Sabi ng Diyos, o sige, hampasin mo yan. 3 beses lang ang instruction yata sa galit ni Moses sa mga Israelite. Kung ilang hampas, hindi niya sinunod ang Panginoon. Kaya kahit siya, hindi siya nakapunta sa lupang pangako. Nagkaroon po ng tubig. Lumabas po mula doon sa bato. Alam niyo po, tingnan natin sa Deuteronomy 1:27. Ang sabi po doon, basahin nga natin. Deuteronomy 1:27. Hanggang anong oras ba tayo, sister? Okay lang ba hanggang alas 3 ng hapon? Praise the Lord, yan ang gusto ng Panginoon, yung sabik na sabik talaga, uhaw at gutom. Banal na pagka-uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Di naman po tayo abutin nun, nag-joke lang ako. Deuteronomy 1:27. Maganda po kasi yung talagang nasa Bible para hindi tayo magkamali. Okay, babasahin ko po ha. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabi, kinasusuklaman tayo ng Panginoon kaya pinalis niya tayo sa Ehipto para ibigay sa kamay ng mga Amoreo at kanilang patayin. So, ibig sabihin, totoo po na nagreklamo ang mga Israelite, no? So, ano po ang naging resulta ng pagrereklamo nila sa galit ng Diyos? Hindi po sila nakarating sa lupang pangako. Kasi po, may pangako ang Lord, dadalhin kita doon, dadalhin ko kayo doon sa masagana, mayamang lugar. Pero sabi, nagpadala po sila ng spy. Meron 10 bumalik na espiya at sinabi, naku, mga higante nakatira doon, di natin kayang labanan ng mga yun. Ang sabi po noong, yun nga, sabi, huwag na lang tayo pumunta, sabi ng mga Israelite. Huwag na lang tayo pumunta dito. Sabi, doon, dito na lang tayo. Ang gusto ni Lord, mangyari yung sinabi niya. Kaya yung mga nagtanggihan, nagreklamo na ayaw pumunta, hindi po sila nakapasok. Even si Moses. So, ibig sabihin, kung reklamo ka ng reklamo, kapatid, yung magandang plano ni Lord, hindi mo pala mararanasan. Amen. Diba? So, tanggalin na natin ang pagrereklamo, mga kapatid, no? Kasi hindi nalulugod pala ang Diyos. We must have an attitude of gratitude. Every small details po ng inyong buhay, kung anong meron kayo, kung magkano man yung laman ng wallet mo, Lord, salamat, meron akong pera sa wallet. Amen. Lord, salamat, meron po akong tinitirhang bahay. Lord, salamat, meron po akong isusuot na damit. Lord, salamat, may magulang ako, may kapatid ako, may biyanan ako, may hipag ako. Alam niyo po, pag po yun naging attitude natin, talagang parang wala ka nang hahanapin pa. Amen. At akala mo kontento ka na doon, pero meron pang nakalaan pala si Lord sa iyo na mas maganda pa because you are having an attitude of gratitude. Gusto ni Lord yun na, di ba tayo sa anak natin, pag mareklamo anak natin, pwede na natin bibigyan. Binilhan ka na nga ng mga, halimbawa, yung anak ko mahilig sa makeup, binilhan ka na nga ng makeup, hindi ka pa natuwa. Pinagkakalat mo pa, pinagtatawa. Di ba hindi tayo matutuwa nun eh? So, anong tendency? Akin na lang yan.
yun pa ni Lord. So yun po yung lesson dito. Deprivation. Nagalit ang Diyos, hindi napapunta sa kanila ang plano ng Panginoon. So, ang sinasabi po sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ibig sabihin po, dumulog daw po tayo sa trono ng biyaya ng Diyos nang may malaking pagtitiwala dahil doon po natin matatagpuan ang tulong, habag at awa na kailangan natin. Kung may suffering, come boldly, huwag kang mahiya kapatid, dumiretso ka doon. Kasi bakit ka nahihiya? Minsan tayo, dahil sa mga mistakes na ginawa natin, nahihiya na tayo sa Lord. Dahil natisod tayo. Alam niyo po, yan po ay karanasan ko. During the time na kami po ay nagkaroon ng financial trouble, Kristiyano pa naman kami. Yun ang kinokondem sa akin ng kaaway. Sabi ko, Lord, sorry, hindi kita na-represent ng tama kasi kung kanino kami lumalapit, Kristiyano kami. Ano pagkakilala mo sa tatay ng mga Kristiyano? Di ba mayaman? Amen. Pero ikaw wala kang pera. Alam niyo po, naalala ko po sa binasa ko na libro, si Oral Roberts po. Isa siyang televangelist, ibig sabihin sa TV, nag-i-evangelist siya. And even si Andrew Wommack, ito rin po yung sinabi niya. At ako ito, napatunayan ko din. Tinanong si Oral Roberts, sabi, kung meron ka matinding pagsubok na dinanas, ano yun? Si Oral Roberts po, siya po ay binaril. Hindi yun ang matinding pagsubok sa kanya. Pero nabuhay siya. Ang asawa niya namatay. Hindi rin yun ang sinabi niyang matinding pagsubok. Ang anak niya nag-suicide dahil gay. Naging addict din, nag-suicide. Imagine mo, isang malaking ministry yun. Tapos, ganun nangyari sa pamilya niya. Pero para sa kanya, light affliction lang yun, gaya ni Paul. Alam mo, sinabi niya kung anong pinakamatinding pagsubok, yung wala siyang pera. Si Andrew Wommack, sabi niya, yung wala din siyang pera, noong sila ay naging mahirap na wala man lang siya mapakain sa asawa niyang buntis. Kami, ranas ko, totoo po yun, yung kami ay sumadsad na ni pambili ng gatas ng anak ko, wala kami. Pero, mabuti pa rin ang Diyos, kahit hindi niya kalooban na mangutang kami, may credit card ako, hindi magugutom yung anak ko, di ba? Makakabili ako, makakapunta ako sa mall, iuutang ko siya ng gatas. Pero na-realize ko ngayon, pag wala kang pera, hindi mo matupad yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hindi dahil wala kayong makain pamilya, kundi pag sinabi ni Lord na i-bless mo tong pastor na to, i-bless mo tong gawain na to, wala kang magawa. Nagigilty ako doon. Sobrang condemn ako. Sabi ko, Lord, sorry. Alam niyo kung sino nilalapitan namin? Hindi namin nilapitan ang mga kapatiran. We're trying to, alam mo yun, yung isalba yung bahay na yun. Dahil first house namin yung mag-asawa. Hindi kami makalapit sa kapatiran. Kasi nakakahiya. Utang, ayaw ko makalaman ng mga kapatiran ng umutang. Siyempre, lalapit ka sa magulang, mga magulang namin, mga kapatid. Eh, yung magulang po ng asawa ko ay Katoliko. Ang sabi po ng nanay niya, kung kailan naging born again Christian, sabi niya, born again Christian ka lang, naghirap ka na. Dagok yun sa akin kasi ako po yung una, ako po yung nakaakay sa asawa ko eh. Kaya sabi ko, ako talaga yun halos iyak ng iyak kay Lord nung panahon na yun. Sabi ko, Lord, sorry. Hindi kami naging magandang representative mo, Panginoon. Paano mabibless? Paano namin maaakay ang pamilya namin? Eh kung kami nga naghirap dahil daw kami born again. Wala pong born again, walang mananampalataya na dapat ay mahirap. Amen. Dahil ang Diyos natin, ang Diyos Ama natin na nagpo-provide ay mayaman. Amen. Ngayon, yun ang ginagamit sa akin ng kaaway. Guilty ako, hindi ko mapatawad yung sarili ko. Pero ang sabi po ng Hebrews 4:16, lumapit ka. Huwag kang mahiya na lumapit sa mayamang biyayang trono ng Diyos dahil doon mo makukuha ang awa at habag at tulong na kailangan mo. Amen. Pero dahil sa pride ang kaaway, hindi siya titigil. Mahiya ka, hindi ka karapat dapat. Pero pag naunawaan niyo po ang biyaya ng Diyos,
tatanggapin mo na lang na pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kapalpakan mo sa buhay. At makakalakad ka na ng mapayapa at hindi ka na i-guilt trip ng kaaway dahil may panlaban ka na sa Kanya. So anytime po na nako-condemn kayo, sabihin mo sa kaaway, in the name of Jesus, Satan, I just want you to know that I am forgiven, I am redeemed, and by the blood of Jesus, tinubos niya ako. At hindi na ako papaapekto sa mga kasinungalingan mo. Sometimes we have to be bold like that. Nakausapin ang kaaway. Ganoon po ang mananampalataya kasi tayo po ay more than a conqueror. Tayo po ay victorious overcomer. Hindi kayo ang nakipaglaban ang Panginoong Jesus. Pero kayo ngayon ang nananagana. Kayo ang nakikinabang doon sa ginawa ng Panginoon. Tayuan nyo yung posisyon nyo. Diba? Tayuan natin yung posisyon natin. So yun po. Those people in the Bible were not perfect. Pinili sila ng Diyos, mahal po sila ng Diyos. Kaya lang talaga, bilang tayo ay nandito sa mundo na punong-puno ng tukso, nagkakamali tayo. And due to not trusting the Lord fully, we mess up so badly. Amen? So ganun po, minsan ganun din po tayo. Kasi hindi po tayo nagdepende. Tayo po ay nagdepende pala sa sarili nating talino. Hindi na tayo nagko-consult. Yun po yung sinasabi po ng Proverbs. So yun po. Bagamat tayo ay nagkakamali, sabi po ng Lord sa akin ng mga panahon na yun, trust my grace in your mess. Kapatid, tayo po may mga kanyang kapalpakan sa buhay. But we can trust His grace. Ibig sabihin po ng grace, there is no more condemnation, sabi sa Romans 8:1. Wala na dapat nakukondena. Diba? Ang lahat ng mga nasa Panginoong Jesus ay hindi na dapat nakukondem. Kung nasa gitna man tayo ngayon ng pagsubok, mga kapatid, mayaman po ang biyaya ng Diyos. Amen. Makakalapit po tayo sa trono niya. Kahit nakasalanan mo yan, yung mga nararanasan mo, kung ano man ang dahilan niyan, hindi ko alam, pero lumapit po tayo. Trust God in your mess. Amen? Kasi ang sabi po sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Sometimes po kasi, ang totoo po kasi na ang kaaway talaga, siya po yung naglalagay sa atin ng mga tukso para po tayo ay magkamali. And minsan nga kasi, dahil tao tayo, pero hindi tayo basta tao lang ha. Tao tayo na lagi tayong hindi humihiwalay doon sa kalooban ni Lord. Tao tayo na nasanay na kumilos on our own way. Nagkakaroon po tayo ng problema, napapa-oo tayo sa panunukso ng kaaway. Pero sabi nga, kung tayo ay napapunta na dyan, nasadlak na sa ganyang problema, kaya po niyang baliktarin ng Diyos at gawing mabuti para sa iyo. Diba? Kilala niyo po si Joyce Meyer? Siya po, diba, grabe yung pinagdaanan niya eh. Siya po ay ni-rape ng ama niya. At nung during those time, na gusto niya, Lord, alisin mo ako sa sitwasyon na to, hindi siya inalis ng Diyos eh. Diba? Pero ano po ang ibinigay sa kanya ng Diyos? Yung mayaman niyang biyaya para malampasan niya yung mga pagsubok na pinagdadaanan niya, yung lakas na ibinibigay sa kanya. Yun po. And ngayon, ano na po nangyari? She can share testimonies about doon sa pinagdaanan niya. Kung ano man yung pangit na pinagdaanan niya, ngayon mightily nagagamit niya sa ministry ng Panginoon. Pero hindi ang Lord ang may gusto na mangyari sa atin ng masasama. So dapat maging clear po tayo. Hindi kalooban ni Lord na ikaw ay mamroblema. Hindi sa Diyos galing ang sakit, hindi sa Diyos galing ang problema, hindi sa Diyos galing ang kakulangan mo. Ang biyaya ng Diyos ay laging sapat araw-araw. Amen. God is good all the time. Amen? Amen. And all the time, God is good. Kung mabuti ang pagkakilala niyo sa Diyos, huwag niyong angkinin na sa Diyos galing ang problema. Kasi nagkakaroon tayo ng, doon? Hindi siya nagtutugma. So cheer up mga kapatid. Kung talagang tayo ay minsan nadadapa, ang sabi po sa
Sa Psalm, di ba, sabi, the godly may trip 7 times, but he will rise again. Amen. Kung ilang beses ka mang matisod, madapa, pumalpak, kapatid, tatayo ka ng Diyos. Ganoon po kayaman ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Ganoon po natin siya mapagkakatiwalaan. Tanungin niyo sa sarili niyo, ilang problema na ang pinagdaanan niyo, nakatayo pa rin kayo. Amen? Amen. So salamat po sa Panginoong Diyos, no? Sino ba si Joseph? Pinagtangkaan si Joseph the Dreamer. Ilang beses siyang pinag-isipan, pinagtangkaan talaga. At sabi nga nung una ng mga kapatid niya, patayin natin to si Joseph. Kasi si Joseph ay meron siyang vision. At ikinuwento niya yon sa mga kapatid niya. Eh syempre, itong mga kapatid niya, medyo nayabangan. Ay, papatay natin. Tapos dinala po ang ginawa, hindi pinapatay, hinulog sa balon, hanggang sa ibinenta sa Egyptian, hanggang sa naging slave po siya doon, nakulong po siya doon sa Egypt. Pero hindi natin kasi alam na minsan, bahagi yung parte yon, yung problema, doon sa pangako na nais mangyari ng Panginoon sa atin. Hindi kay Lord ng God, hindi sinusulan ni Lord yung mga kapatid niya na ipapatay niyo yan, ipadala niyo sa Egypt. Hindi kasi God knows, God is all-knowing, alam niya lahat. Pero gaya nga ng pagkapunta ni Joseph sa Egypt, ay di ba, yung pala ay para maihanda na may solusyon na sa matinding problema ng mga Israelite dahil magkakaroon ng tagutom. So, what the enemy meant for evil, God will turn it for good. Kaya ako po, pag meron akong dinadaanan kami ng asawa ko, sabi ko, Lord, alam ko po, dadaanan lang namin to. Ganon din kayo, kapatid. Kung meron kayong pinagdadaanan, dadaanan nyo lang yan. Amen. Kaya nga pinagdaanan eh. Kasi dadaan lang tayo, pero syempre yung journey po hindi masaya. Hindi po talaga masaya. Sa tuwing babalikan ko yung nangyari sa amin, nararamdaman ko pa rin yung hirap pala ng ganun. Kung pwede lang ma-spare tayo, no? Pero hindi eh, laging may consequence yung action po natin eh. Ayaw ni Lord na maranasan mo yung consequence, pero pinili natin yun eh. So babayaran natin talaga yung consequence. Pero sabi ko nga, yung journey ng paghihirap patungo doon sa ibinibigay sa yung pangako ni Lord, hindi po enjoyable. Talagang yung grace na lang ni Lord ang magpapalakas sa inyo para madaanan nyo yun. So trust God in our mess. Romans 5:17, for the sin of this one man Adam caused death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness, for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. So si Adam po, Adam messed up badly. Big time. Kasi anong nangyari? Dahil sa disobedience niya, di ba lahat tayo? Masadlak sa kasalanan. Lahat tayo bound to condemnation, bound to hell. Dahil po sa kasalanan. He was deceived and causes death to mankind. Pero dahil po sa kasalanan, sabi sa 5:17 Tagalog, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan, pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jesus, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya, yung mga tumanggap lang po ha, kaya dapat tinanggap natin ang Panginoong Jesus, yung masaganang biyaya niya. At kaloob ng Diyos ay itinuring na matuwid. At maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Amen. The grace of God is much greater po sa kasalanan natin. Diba? Kung ano man ang nakaraan mo, kapatid, ang ganda ng future na naghihintay sa'yo. Huwag mo nang i-condemn ang sarili mo. Amen. Kung meron kang mga taong nagawa ng masama, patawarin mo sila kung hindi ka nila mapatawad. Hayaan mo na sa kanila yung sila na magdadala noon. Ang nais ng Lord ay ikaw ay makalakad ng mapayapa, ng malaya. Para sa iyo ang kapatawaran na yon. Kaya ikaw, kapatid, ay magpatawad na. Amen. At kung meron ka namang, merong ibinabata sa iyo ang kaaway na kasalanan mo yan, kapatid, patawarin mo na ang sarili mo. Minsan kasi ganun tayo, pinatawad na tayo, natanggap natin na, yes, thank you Lord, pinatawad mo ako sa kasalanan ko, pero ikaw sa sarili mo, di mo mapatawad ang sarili mo. Guilty ka pa din. Kapatid, gini-guilt trip ka lang ng kaaway. Pinagtitripan ka. Kaya huwag kang
Excuse my word, pero yun tayo eh. Kapag ka tayo talaga ay nagiging uto-uto sa kaaway na lahat ng sabihin niya ay parang yun ang totoo. Kapatid, ano ba ang totoo? Ang salita ng Diyos ang totoo. Amen. Yun lang ang totoo. Kung sinabi ng Diyos na pinatawad ka na, you are righteous in God through Christ. Kapatid, matuwid ka na. Kahit makakagawa tayo ng kasalanan, matuwid na tayo dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Yung ginawa ng Panginoong Yesus, hindi yung ginawa mo. So yun ay lalakaran mo na lang. Thank you, Lord. Pag sinabing nakatanggap ka, ano na lang lalabas sa bibig mo? Kundi thank you, Lord. Thank you, Lord, for forgiving of my sin. Diba? So kapatid, palayain mo ang sarili mo. Pinalaya ka na ng Diyos, palayain mo yung sarili mo. Kung halimbawa sa mga estudyante, nangopya siya sa kaklase niya, nag-cheat siya sa exam, kaya siya nakapasa, kapatid, patawarin mo na ang sarili mo at huwag mo nang gagawin ulit. Kasi nga, ayan ang nangyayari pag ginagawa mo di ba? Nagigilty ka. Wala kang kapayapaan kasi pag may kasalanan, wala tayong kapayapaan Huwag nating sadyaing magkasala kasi talaga may consequence. Ikaw magsasuffer niya. Pero pag ang pinag-usapan ay ang biyaya ng Diyos, pinatawad ka niya. And even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. Matuwid ka na. Palayain mo na ang sarili mo sa condemnation. Amen? Di ba sabi pa nga ng Diyos sa atin sa Bible, I remember your sins no more. Amen. Hindi ko naaalalahanin ang mga kasalanan nyo. Ibig sabihin nun, past, present, future, patawad na, pinatawad ka na. Hindi mo pa nagagawa kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos. Yun ang kayamanan ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Pero ikaw ba, paulit-ulit mong gawin ang kasalanan sa isang tao? Tingin mo ba hindi mapagod yung taong yun? Layasan ka ng asawa mo kung paulit-ulit ka Pero ang biyaya ng Diyos, kahit ulit-ulitin mo yan, past, present, future ng kasalanan mo, pinatawad na. Sabi niya, kalimutan, I remember your sins no more. Mantalang tayo, inaalala pa natin. Di ba pagka minimeditate mo yun, kung ano yung minimeditate mo, ang resulta lalabas. It's either manghina ka o lalakas ka. Di i-meditate natin ang sinabi ng Diyos. Kasi Amen. yun ay may pag-asa. Romans 4:20 to 21, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Si Abraham po, kahit nagkaroon siya ng anak kay Hagar, na hindi naman siya talaga ang may gawa dahil nasulsulan lang ng asawang si Sarah. Yan na naman tayo mga asawang babae, nasulsulan natin. Tayo ba talaga nagsusulsul ng asawa, mga babae? Tapos di ba si Adam at si Eva, bakit nagkasala si Adan? Sino ba ang nagsabi na, tara, sino ba babae, di ba? Sino talaga may kasalanan? Bakit may kasalanan sa mundo? Babae ba talaga o lalaki? Bye. Ayan pag-usapan nyo sa Bible study. Kasi yan, malalaman nyo ang sagot sa Bible study. Yan po ay na-brought out sa mga Bible study kung sino talaga ang may kasalanan. Kung ang lalaki o babae. So, hindi ko sasabihin dito para mag-attend kayo ng Bible study, Every Wednesday. O, di ba? Sige. So, during the time po, si Abraham, kahit po sinusulan siya ni Eva na sumipin kay Hagar para magkaanak, hindi naman po talaga nagduda si Abraham na siya ay pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon, na siya ay magiging ama, di ba? Pero alam niyo po, sabi dito, dumating nga ang pagkakataon na nagbuntis si Eva naman, si Sarah, na dumating na nagbuntis nga si Sarah. At the age of 100 years old si Abraham, nagbuntis po si Sarah. At yun po ang anak nila si Isaac. So, kung ibig sabihin lang po nito, kahit anong kapalpakan, mga desisyon natin sa buhay along the way, kung may sinabi ang Panginoon na ito ang mangyayari sa buhay mo yon, kahit sumablay ka, mangyayari pa rin. Grabe, win-win tayo sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, sumablay tayo. Matutupad pa rin ang pangako ng Diyos sa atin. God is able, sinabi po dito, sa Romans 4:20-21, God is able to do whatever He promises, just like what He did in two Abraham lives. Di ba?
God is faithful and true to His promises. Whatever He says shall come to pass. Amen. Amen. So kapatid, sa mga oras na ito, kailangan po may pinanghahawakan ka ng pangako ng Diyos. Ang mahirap po kasi, yung wala kang hawak. Eh ano ang titingnan mo? Wala kang na-vision eh. Kaya mahalaga din po na meron tayong alam, meron tayong nakikita in the future. Alam natin yung sinabi ni Lord. 'Di ba? Ako po ang sa akin tayo siguro favorite niyo rin to, Jeremiah 29:11. 'Di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Pinanghawakan ko po yun nung first time ko pong marinig. Yung may kanta pa nga nun, napaka-drama na ang kanta nun eh. Alam niyo ba yun? For I know the plans I have for you. Ang ganda ng kantang yun. Naiiyak ako doon kasi during that time na narinig ko yun, ang pamilya ko, dalaga ko, kakapusan lagi ang problema ng tao sa buhay eh. Amen? Kasi ako nagtatrabaho lang naman po sa EPSA. Tapos may pinag-aaral kami, akong kapatid na nag-architecture noon, yung bunso namin. Tapos ang tatay ko'y baon din sa utang, kaya laging walang pera. Tapos sabi ko, wow, maganda pala. Hindi ako makapag-asawa noon kasi kailangan kong trabaho. Tsaka wala rin naman akong boyfriend. Siyempre, pang mag-asawa, wala akong boyfriend. So, ibig ko sabihin, nung narinig ko yung kanta na yun, pinanghawakan ko na may magandang mangyayari pala sa buhay ko. And looking back, thank you Lord for this life. Amen. Alam mo, greater blessing ko po, nakapag-asawa po ako ng napakabait, napakapogi, at dentista pa. Hallelujah, praise the Lord. Yun po ay favor ni God. Hindi ko siya hinanap. Hindi ako naghanap ng mga doktor, ng mapapangasawa. Kusa siya dumating. So mga kabataan, ipag-pray na natin. Diba? Ipag-pray niyo yung the best nyo. Kung talagang ano yung best sa inyo, yun na yun. Pero ako po, hindi ko po talaga ine-expect na ito pala ang buhay na inahanda sa akin ng Diyos. So looking back, during the journey, hindi mo talaga alam kung paano. Basta panghawakan nyo lang dahil ang nangako ay tapat. Amen. Amen. At totoo sa kanyang pangako. Psalm 46 verse 1, God, you're such a safe and powerful place to find refuge. You're a proven help in time of trouble, more than enough and always available whenever I need you. So yun po. Ito po, yun nga yung na-share ko sa inyo na financial trouble namin, no? Lagi ko yung dinedeclare kasi maganda naman, ang nangyari, ang kagandahan po sa mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya. Pag meron tayong problema, dahil lagi nating naririnig ang salita ng Diyos, may weapon tayo eh. Napapalakas ang loob natin ng salita ng Diyos. His grace, sabi po sa Psalm 46, the Lord, sa ibang translation, sa New King James Version, the Lord is a very present help in trouble. Siya po ay laging available ang kanyang tulong. Kaya sabi ko, Lord, thank you Lord that you will... Alam niyo po, pag po tayo nanalangin, lagi po kayong maten sa Bible study kasi po dito po na bago yung kaisipan ko eh, sa pagba-Bible study weekly. Pag po tayo nananalangin, hindi dapat begging prayer. It is finished. Tinapos na ng Panginoong Jesus. That's why when we have trouble, Lord, thank you, Lord, that you are our very present help in trouble. Amen. Thank you, Lord, that you are our provider. Hindi, Lord, bigyan mo po ako ng provision. Thank you, Lord, for the provision. Hindi, Lord, pagalingin mo ako. Lord, thank you, Lord, pinagaling mo na ako. By your stripes, we were healed. I am healed. So, ganun po dapat panalangin at nag-a-agree tayo sa salita ng Diyos. Amen. So bawat araw po, no, sa bawat araw po, lagi pong may provision ng Panginoon. 2 Corinthians 12:9, He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Nandito na pala ako sa trust His grace in your weakness. Yan. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen. Kapatid, ano man yung mga kahinaan nyo,
tandaan niyo po na ang Diyos ang kalakasan natin. Amen. Amen? Diba? Kasi kailangan lang po meron tayong revelation sa Word of God. Teka lang ha. Wala na pala sa... Okay. So, sabi po dito, so ako po, testimony ko po, ang kahinaan ko po nung bata pa po ako. Ako po yung introvert. Actually, hanggang ngayon naman introvert ako, pero dahil ikinunik ako ng Diyos sa mga extrovert, sa mga mahilig gumala, medyo nakakalabas-labas na ako ngayon. Amen. So, nung araw po, nung dalaga po ako, lagi lang po ako nakakulong sa kwarto. Hindi po ako lumalabas, takot po ako sa tao. Tapos eto, dahil mahilig po akong, medyo nagkaroon ako ng holy hunger and holy thirst sa salita ng Diyos. So lagi ako nag-a-attend. Pero never ko pong, naiisip ko na matatayo ako sa harapan, maglilid ako, pero kinakabahan na agad ako, sa isip ko pa lang yun. Wala pa talagang assignment si Lord. Hanggang nabigyan nga po ng pagkakataon na tumayo. And alam niyo po, sabi ko, Lord, parang hindi ko kaya yung mag-prepare nga po ng mga ganitong message. Kaya ko mag-prepare pero parang hindi ko kaya i-present, Lord, sa harapan. Parang naano ako, sabi ng Lord, set your eyes on me. Totoo naman eh. Kasi kung lagi mong iisipin na yung sasabihin ng tao sa'yo, sino na ngayon ang sinusunod mo? Sino ba ang tumawag sa'yo? Doon ka mag-focus. So by the grace of God po, yung kahinaan ko po noon ay kalakasan ko na ngayon na nagagamit po ako sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. E kung nananatili lang po ako sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, di hindi naligtas ang aking mga kapamilya. Hindi ko sila nabahaginan. Dahil lagi akong nahihiya. Kasi lagi akong nahihiya po eh. Amen? So, yun po yung weakness ko. Masyado akong mahihiyain. Laging, ang sabi pa naman po doon sabi daw po, hindi porke mahihiyain ay wala ka ng pride. Yun po pala ay isang indication of pride din, yung pagiging mahihiyain. Amen? So, for example, yung may mga bisyo. O, ikwento ko na ang asawa ko kasi wala talaga akong may kwentong iba. Ang asawa ko po, bago ko siya makilala, yan po ay nagsasabong. Adik po sa sabong. Ang nakaraan niya po ay sabong talaga. Kaya kahit po siya ay dentista, na dapat ay mayaman na mayaman siya during nung binata pa siya. Nung napangasawa ko siya, wala pala siyang pera. Wala pala siyang ipon at nagpakasal kami sa pamamagitan lang ng mga loans. Kaya pala sumadlak kami nung kuha kami ng bahay. Di ko alam na wala naman pala siyang pera. Kuha kami ng bahay. Aasahan mo pa lang yung kikitain mo. Wala kang pang emergency fund. So yung cash flow, kinulang kasi naa-advance. Alam niyo po, ang biyaya ng Diyos laging sapat yan sa bawat araw. Kaya ka kinukulang kasi yung pangangailangan mo ang inuna ni Lord at ikaw naman ay ang inuuna mo ay yung kagustuhan mo. Yung wants mo. Kapag wala pa yung gusto mo, maghintay ka. Dahil pag nagmadali ka, gaya ng mga pinreach ko nitong huli na una, impatience, nagkakaroon lalo ng delay at sorrow, mawawala din pala sa'yo gaya ng nangyari sa bahay namin. Nagmadali kami ng nagmadali na makakuha agad ng bahay, nawala din naman pala sa amin. Kasi gusto agad namin yun eh. Ano ba sabi ng Bible? Kung may damit ka, may pagkain ka, makontento ka na doon. Amen? So, God, alam niyo ang Diyos, ang gusto niya tayo ay mamuhay ng simple lang. Pero gusto niya tayong managana. Pag sinabing simple, yun ang grateful ka kahit wala pa sa'yo yung bagay na yun. Ngayon, ang Diyos ang magpapayaman sa'yo sa biyaya niya, sa effort niya, hindi sa effort mo. Kasi ang effort natin, loan dito, loan doon. London boy, ang asawa ko. Nung napangasawa ko. Kaya pala kami ay wala na agad pera. Kaya kami po ay nagka-trouble. So, araw-araw naman, hindi kami nagkukulang sa biyaya ng Diyos. Araw-araw, hindi tayo nagkukulang. Amen. So, yun po. Sabi nga niya, nung naging Kristiyano po siya, actually, bagong kasal kami, nagsasabong pa din po siya. And dumating nga yung time, Sunday dapat nasa church kami, nasasabungan siya. Kasi bagong Kristiyano pa nga lang, hindi naman ganun kadali talaga na talikuran ng nakasanayan. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay may mga problema sa anak, sa asawa,
Ipanalangin lang natin ang ipanalangin. Huwag niyong bungangaan ng bungangaan. Kasi pag nainis yan, lalo na tayong nawala ng asawa pa. Hindi naman natin gusto yon, di ba? So ako, mag-church kami. Sabi niya, alas 10 ang church. Dito sa mas maaga. Sa Sabungan. Alas 7 yata, nandun asawa pag-isip ko, sa asawa ko, sisimba pa naman kami. Alam mo, sabi niya, eto na ako. Mag-aalas 10. Alis na tayo. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, sisimba ako ganito, itsura ko, iyak ako ng iyak para akong iniwan, pupunta tayo sa Alam mo po, yun talagang merong sorrow. Pero alam niyo po, Bible study din, praise the Lord, glory be to God. Naiba yung isip ng asawa ko dahil sa salita ng Diyos at naiba din yung mga interest niya sa buhay. Sinong makakagawa nun? Hindi po ako nagpabago sa asawa ko dahil kung ako baka iniwan niya na ako. Dahil yung bunganga natin, di ba, pag naiinis tayo, ang Diyos ang nagbabago sa buhay. Sapat ang biyaya niya para baguhin yung mga taong gusto niyong baguhin niya. Tumulog tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. At wala pong imposible. Kumbaga, ang biyaya nga po ng Diyos para sa akin, isang puno na hitik sa bunga. Pipitasin mo lahat ng nandun. Ayan ang pangangailangan mo. Kunin mo. Pera, relasyon, kapayapaan, kapatawaran. Pitasin natin ang pitasin. Amen. Dahil pag binitas mo yan, sa'yo na yan. Nasa'yo na. Diba? So alam niyo po, sabi niya nga, ang laki niyan tumaya sa sabong. Kaya dapat siguro kung may mga, baka may 1 milyon din naubos mo sa sabong, no? Tapos, dito po, nung naging Kristiyano na siya, dito niya na dinadala ang pera niya sa kaharian ng Diyos. Nagbibigay na siya sa lahat ng mga ministry. Iisa na yung nilalakaran namin. Naging giver po siya, sabi niya, aba, yun po yung kahinaan niya, pero ngayon nagiging testimony niya, kalakasan niya sa mga nagsasabong, dito nyo ilagak ang pera nyo. Dahil dito, win-win kayo, walang talo. Amen? Kasi po laging hindi natin ma-outgive ang biyaya ng Diyos. Nagbigay ka ng ganito, hihigitan ni Lord yan. Amen. Kaya wag tayong maging ganon sa ating sa financial blessing ni Lord. Tapos ako pa po ay, alam niyo po ako ay nag-apply sa opisina. Ako naman po yung mahina sa bilangan, sa math. Tapos ako po yung nilagay po sa posisyon na auditor. Magbibilang ka ng mga stocks, ganyan-ganyan. Napakadami, isang bodega. Bibilangin mo yung mga stock doon. Sabi ko, ang galing ng Panginoon. Dito pa niya talaga ako nilagay. Hate na hate ko nga to. O minsan yung ayaw na ayaw nyo, doon kayo ilalagay ni Lord para maging kalakasan nyo. Kasi ayaw ni Lord na hindi mo mahina ka dyan. Ang gusto ni Lord na papagtagumpayan mo lagi yan. Amen. Kasi in this life, there are really trials, tribulation, pero gagamitin ng Diyos yan para maging kalakasan mo. Kaya i-enjoy mo lang, although mahirap, yung mindset mo, ayusin mo, oo, mahirap, pero enjoy ko, kasama ko ang Lord eh. Amen. The grace of God is sufficient for me para malampasan ko to. Si Pablo po, ganoon po siya, grabe. Sinabi pa nga ni Pablo, di ba? Ilang beses, kung ano-anong persecution, nakulong siya. Di ba, halos nasa bingit ng kamatayan ng buhay niya, pero sabi niya, this is just a light affliction. Kapatid, wala lang tayong pera, pero big deal sa atin. Siya halos habulin lagi ng kamatayan. At sabi niya, pinagmamalaki niya pa yung mga pinagdadaanan niya, yung mga kahinaan niya. Dahil when I am weak, then I am strong. Lord, alam ko, mahina ako ngayon, pero dahil sa iyo ngayon, lumalakas ako. Amen? So yun po. Sa Isaiah 12:2, behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid, for the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. Kung hindi po sa mayamang biyaya ng Diyos, ano kaya ang kalagayan natin ngayon? Dahil nga tayo ay nasadlak sa kasalanan, di ba? Dahil sa kahinaan ng tao sa kasalanan, kamatayan po ang naging hatol sa atin. Pero dahil po dun sa trono ng biyaya ng Diyos, sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus, naligtas tayo. Amen. He has become our salvation. Amen? Next, trust His grace in your battle. Kung ano man yung pinaglalaban mo, bigay mo doon sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa trono ng biyaya ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Exodus 14:13?
But Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord will fight for you. Just stay calm. Alam niyo po talaga ako, wala po kaming pinagdaan ng mag-asawa dahil napakabait ng asawa ko. Wala siyang binigay na problema sa akin. Wala kaming pinagdaanan kundi pinansyal lang talaga. Kaya nga sabi na yung mag-asawa, kung saan tayo mahina, doon tayo palalakasin ni Lord. Kung naging mahina tayo financially, paano natin i-manage, palalakasin tayo ni Lord doon, di ba? And yun nga po, during that time, Lord, ang dami-dami na nakikita mo. Kaya pala sabi ng mga kaibigan ko, ay hindi na ako nagko-compute kasi mai-stress lang ako kung gaano karami pala yung bayarin ko. Tapos, ko-computing ko rin kung gaano karami yung kinikita ko, kulang pa. Which is true. Minsan sira ang calculator kapag kinumpute mo, paano ko nabayaran lahat yun? Diba? Halimbawa, 200,000 gastos mo, 100,000 lang pala ang kinikita mo, pero nabayaran mo lahat. Diba? Biyaya ng Diyos yun eh. Favor Amen. ni Lord yun eh. Kaya huwag ka na magtuos ng magtuos. Huwag na tayo magtuos ng magtuos. Amen? Ang sabi ko, Lord, ayan na bukas may bayarin kami. Araw-araw may bayarin kami. Lord, tapos ang kita namin, ganito lang. Sabi ko, bakit ganun, Lord? Parang kulang naman. Tapos babasa ako ng Bible. Ganun po kasi ako, pag may problema kami, takbo ako sa Bible. Sabi ko, Lord, kausapin mo ako. Ano sinasabi mo? Tapos isa po ito sa sinabi ni Lord. Sabi niya, huwag kang matakot. Sabi, tumigil ka lang at panoorin mo ang gagawin ko. Pero talagang napakahirap po talaga na mag-be still lang. Mag-stay ka. Napakahirap pag nasa gitna ka talaga ng bagyo. Yung parang inuuga yung bahay mo na masisira na, pero sabi ni Lord, huwag kang kumilos dyan, panoorin mo ang gagawin ko. Diba? Pero yun po yung trusting God. Amen. Diba? Yun po yung pagtitiwala sa Diyos. Yung, minsan kasi tayo, we do things our way, lahat ng pamamaraan natin. Pero at the end naman pala, si Lord pa rin ang takbuhan mo. At sasabihin mo, sige nga Lord, ikaw na. Pinagod mo pa ng pinagod, in-stress mo pa ng in-stress. Sige nga Lord, sa'yo na to. Sige nga Lord, dito na lang ako. Panuorin mo nga talaga. Sige nga Lord. Titiwala na lang sa'yo. Diba? So minsan po ganon, and the Lord will fight for you, sabi ni Lord. Okay. Mag-i-skip ako kasi malapit na yung time. Okay, next, Isaiah 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my victorious hand. Minsan po kasi akala natin sa gitna ng problema, nag-iisa lang tayo, no? Naranasan niyo po yun. Oo, kasi po, parang walang tumutulong sa'yo, lalo na po pagka sa pera. Kahit ang dami mong kaibigan, wala kang malapitan. Pero may mga taong ang galing kahit kanino lumalapit. May mga messenger pa, di ba? Pero kami po kasi hindi eh. Kahit ang dami namin kakilala, ayaw namin maging pabigat sa kanila talaga. Kaya kahit may pangangailangan ka, ay hindi kami lalapit sa Diyos, kami lalapit. Amen. Di ba? So yun po. Pero alam niyo po, sabi ni Lord, huwag daw tayong mag-alala. Halimbawa naman po, yung mga paghihirap na dinadaanan nyo ay karamdaman. Huwag po tayong mag-alala kasi tinapos na po ng Diyos eh. Amen? Kung meron tayong nararamdamang karamdaman ngayon, sakit, ano man yan, binibigyan tayo ng lakas ni Lord para po mabatayan, ma-endure. Diba? And paniwalaan natin na, at kung pinapaniwalaan natin na magaling na tayo, pag sinabi pong magaling ka na, lalakaran mo na magaling ka na. Hindi ka na, ay may sakit ako, ay hindi ako pwede dyan hindi ako pwedeng mag-preach kasi may sakit ako. Ibig sabihin, kahit may sakit ka, dahil sinabi ng Diyos na magaling ka na, tatayo ka na parang walang sakit. Yun po kasi yun eh. Yun po yung sinabi ng Diyos na you were healed. Pinagaling ka na ng Diyos. So, ito po medyo malawak. Meron po akong ganitong turo. Sa susunod, kung maimbitahan pa tayo ituro ko sa inyo how to walk in the Spirit. Yun po kasi ang totoo, yung spiritual. So, minsan yung nakikita nyo, parang hindi naman totoo na sinabi ng Diyos na magaling na ako, ba't may nasakit pa sa akin? Yan. So, yun po yung mga, isa sa mga preaching po na meron ako. Kaya nung in-invite po ako dito ng kapatid natin si Sis Beck,
ay tinatanong ko si Lord, Lord, ano yung pangangailangan ng mga kapatid ko doon? And sabi ko nga, ang daming, kasi yung mga nireveal niya sa akin po, personal na naranasan ko kasi. So yun po yung gusto kong i-share. So yun po, asa na tayo? Sa Psalm 27:1-3, the Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger, so why should I tremble? When evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Ang biyaya po, ang trono po ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ang ating pong tanggulan. Ito po yung muog, dito pwede tayo magtago. Kung natatakot ka, punta ka sa Panginoong Diyos, punta ka doon sa trono ng biyaya ng Diyos. Iniimbitahan po tayo ng Diyos na lumapit sa atin. Kaya lang tayo yung layo ng layo. Diyan ka muna, itong gagawin ko, Lord. Diyan ka muna, itong gagawin ko sa mga taong umuusig sa akin. Diyan ka muna, reresbakan ko muna itong mga umaaway sa akin. Hindi pwedeng ganun eh. Hindi po pwedeng ganun, sabi dito. The Lord is your light and salvation. So why should you afraid? Kung anumang atake ng buhay, meron ka. Anumang hardship, struggle, challenges, meron ka. Ang Diyos po ang lalaban para sa atin. At makakapagtago lang tayo sa Kanya. Doon lang tayo sa isang sulok ng trono ng biyaya niya at ang Diyos ng kikilos. Amen. And you will not be afraid. Hindi ka dapat natatakot. Kasi kaya tayo natatakot kasi feeling mo nga nag-iisa ka. Andyan nga ang Diyos. The Lord is with you. Amen. Till the end of the earth. Yun ang pangako ng Diyos eh. Kung kahit may pagsubok, thank you Lord, the Lord is with you. Paano kung wala pala ang Diyos? Di ba? Di talaga ang hirap. So that's one thing na alam natin na the Lord is with us. Jeremiah 17:7-8, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Mapalad po ang taong nagtitiwala sa Diyos, at ang kanyang pag-asa ay ang Diyos. Amen. Para pala tayong puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Ibig sabihin po niyan, hindi ka matutuyuan kahit anong tag-araw, gaano katindi po ang init, at gaano katagal man ang tagtuyot, hindi malalanta ang mga dahon mo bilang isang puno, at ang bunga mo ay mananatiling madami, hitik sa bunga. Yun po ang resulta ng mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya kanino pa tayo magtitiwala, di ba? Sabi, ang iba nagtitiwala noong araw, ang iba nagtitiwala sa mga kabayo, sa mga chariots, dahil yun yung kalakasan nila sa digmaan. But we, bilang mga mananampalataya, should remember and trust only in the name of the Lord. Amen. Amen? So yan po, mananatili pong hitik sa bunga ang mananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Kaya po mga kapatid, let us go boldly, come boldly to the throne of grace. Yun po yung grace ni Lord eh, mayaman. Nandun tayo sa tabi ng batisan. Kaya tayo, hindi po, unshakable po yung trust natin dapat sa Kanya. We will not be shaken. Amen. So yun lang po mga kapatid. Sige po, meron ako ipapakanta, Sis Beck. Okay. Sige po bago ako mag-closing.